Magandang gabi po, Sir Michelle. Ako nga po pala si Francis Admer Emerico, Grade 12 STEM General 2. Ang akademikong sulatin ay isang uri ng pagsulat na kung saan ito ay naglalaman ng mga mahalagang impormasyon. Ito ay ginagamit upang maibahagi nila ang kanilang mga nalalaman sa ibang tao. Ito ay nakabatay sa personal na buhay o di kaya pang academics at intelektual na pangunahing tauhan. Ang isang intelektual na pagsulat, makakatulong ito sa pagpapataas ng kaalaman sa iba't ibang larangan. Ito ay para din sa makabuluhang pagsasalaysay na sumasalamin sa kultura, karanasan, reaksyon at opinyon base sa manunulat. Ginagamit din ito upang makapagbatid ng impormasyon at saloobin. Abstract, isang maikling buod ng artikulo, ulat at pag-aaral na inilagay bago ang introduction. Ito ang siksik na version ng mismong papel. Mga katangian na mahusay na abstract, binubuo ng 200 o 250 na salita, gumagamit ng mga simpleng pangungusap, walang impormasyong hindi nababanggit sa papel, naunawaan ng target na mambabasa. Ito din ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong papel tulad ng thesis, papel na siyentipiko at technical, lecture at mga report. Bahagi ng isang thesis o disertasyon na makikita sa unahan. Naglalaman ng pinakabuod na buong akdang akademiko o ulat. Bionote. Ang bionote ay isang maiksing tala ng personal na impormasyon ukol sa isang magtatanghal o sinong magiging panauhin sa isang kaganapan, event, seminar, symposium, mga patimpalak. Ito ay karaniwang 2 hanggang 3 pangusap lamang na naglalarawan sa taong paksa ng bionote. Ang bionote ay dapat na isang impormatibong talata na siyang nagpapaalam sa mga mambabasa o makikinig kung sino ang taong paksa ng bionote o ano-ano ang mga nagawa ng paksa bilang profesional. Inilalahad din dito ang iba pang impormasyon tungkol sa paksa na may kaugnayan sa tatalakayin sa kaganapan. Ito rin ay dapat lamang nasa maikling impormatibong sulatin na karaniwang isang talata lamang at naglalahad ng mga kwalifikasyon ng isang tao o individual at ng kanyang kredibilidad bilang panauhin o bilang profesional. Memorandum. Ito ay isang kasulatang nagbibigay kabatiran tungkol sa gagawing pulong o paalala tungkol sa isang mahalagang impormasyon, gawain, tungkulin o utos. Dito nakasaad ang layunin o pakay na gawing meeting, oras, saan. Naging malinaw sa mga dadalo ng pulong kung ano ang inaasahan mula sa kanila. May tuturing din isang seeding. Kadalasan maikli na ang layuin ay pakilusin ang isang tao sa isang tiyak na alintuntuning dapat isakatuparan. Agenda. Ito ay layunin o gabay ng isang pagpaplano na dapat ay matupad, ngunit ang planong ito ay pinananatiling sekreto. Ang paggawa ng agenda ay maaaring sinabi lamang sa bawat miyembro ng grupo o pwede rin namang gumawa ng balangkas. Katitikan ng pulong ay isang akademikong sulatin na naglalaman ng mga tala, record o pagdodokumento ng mga mahalagang puntong nailahad sa isang pagpupulong. Para mas
Gets mo, sa wikang English tinatawag itong minutes of meeting. Hindi kasi kilala sa mga Pilipino ang tawag na katitikan na pulong dahil nasanay tayong gamitin ang wikang dala ng dayuhan sa mga ganitong mga bagay-bagay. Posesyong papel ay isang salaysay na naglalahad ng kuro-kuro hinggil sa isang paksa at karaniwang isinulat ng may akda o ng nakatukoy na entidad gaya ng isang partido politikal. Nilalathala ang mga posesyong papel sa akademya, sa politika, sa batas at iba pang domenyo. Ang posesyong papel ay mahalagang gawaing pagsulat na nililinang sa akademikong pagsulat. Isa itong sanaysay na naglahad ng opinyon na nanindigan hinggil sa isang mahalagang isyu patungkol sa batas, akademya, politika at iba pang mga larangan. Karaniwang isinusulat ang isang posesyong papel sa paraang mapanghimok sa mababasa upang maunawaan ang sang-ayon nito ang paninindigan ng nagsulat hinggil sa isyong pinaksa. Sa mag-aaral, isang mabuting pagsasanay ang pagbuo ng posesyong papel sa pagpapatibay ng panindigan o pagbuo muna ng paninindigan. Isang proseso rin ang pagbuo nito ng pagpapahusay sa paglalahad ng mga suporteng ideya, pagtitimbang ng opinyon at katotohanan at pagsanggi sa mga antithesis o sumasangging mga ideya mula sa paninindigan ng mga mag-aaral upang magdepensa. Lakbay sanaysay. Ito ay mga uri ng sulatin kung saan ang may akda ay nagbibigay ng paglalarawan ng kanyang mga naranasan, gabay o damdamin sa paglalakbay. Ito din ay maaaring maging reflektibo o informatibo. Ang pagsulat ng isang blank 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 kadalasang ginagamit ang mga lakbay sanaysay sa mga travel vlogs upang manghikayat sa mga taong maglakbay sa isang partikular na lugar. Photo essay. Isa itong koleksyon ng mga imahe na inilagay sa isang partikular na pagkasunod-sunod upang ipahayag ang mga pangyayari, damdamin at mga konsepto sa pinakapayak na paraan. Ang isang photo essay ay isa ding hanay o serye ng mga litrato na ginagawa upang lumikha ng serye ng mga emosyon sa manonood. Ang isang sanaysay sa larawan ay madalas na magpapakita ng mga larawan sa malalim na yugto ng emosyonal. Ang mga sanaysay ng larawan ay mula sa mga panay na gawa sa fotografiya hanggang sa mga larawang may mga caption o maliit na mga puna, hanggang sa buong sanaysay ng teksto na isinilarawan sa mga larawan. At ang pinakahuli ay talumpati. Talumpati, ito ay binubuo ng tatlong mahalagang parte. Ito ang formal, opinion, at masining. Formal ay isang nagpapahayag na binibigkas sa harap ng manonood o tagapakinig, pinaghahandaan, gumagamit ng piling wika at may tiyak na layunin. Opinyon. Ito ay isa ring buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamagitan ng pagbigkas, manghihikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon, at maglahad ng isang paniniwala. Masining, isang masining na pagpapahayag tungkol sa isang mahalaga at napapanahong paksa sa paraang pasalita sa harap ng tagapakinig. Karaniwang binibigkas bagaman madalas itong nagsisimula sa nakasulat na anyo. Iyon lang po. Maraming salamat sa pakikinig.